Pagbasa ng salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Nang minsang lumabas si Jeroboam mula sa Jerusalem, nasalubong niya sa daan ang propetang si Ayas na taga-Silo na may suot na bagong kapa. Silang dalawa lamang ang nasa bukid. Hinawakan ni Ayas ang bagong kapang suot niya at pinunit sa 12 piraso. At sinabi nito kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso sapagkat ito ang sinasabi ni Yahweh Diyos ng Israel. Tingnan mo, malapit ko na agawin ang kaharian sa mga kamay ni Solomon at ibibigay ko sa iyo 10 tribo. 1 tribo lamang ang may iwan sa kanya alang-alang sa aking lingkod na si David at sa Jerusalem na lungsod na pinili ko sa lahat ng tribo ng Israel. Gagawin ko ito dahil tinalikuran niya ako at sinamba si Astarte ang Diyosa ng mga Sidonyo, si Chemos na Diyos ng Moab at si Milcom na Diyos ng mga Amonita. Hindi siya lumakad sa aking mga daan, hindi niya ginawa ang tama sa aking paningin, ni tinupad ang aking mga tuntunin at mga atas, hindi gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Kaya't naghimagsik ang Israel sa angkan ni David hanggang sa panahong ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapunla, mga kapatid, kay Kristo Jesus. Napakinggan natin na nag-isip na or kumilos na ang Diyos na si Yahweh upang agawin kay Solomon ang kaharian o ang paghahari nito. Dahil hindi nga sinunod ni Solomon o ni Haring Solomon ang mga tagubilin, ang mga utos ni Yahweh Diyos. Kaya naman binabawi na sa kanya ang ibinigay ni Yahweh sa kanya dahil hindi siya naging tapat. Sa ating mga buhay sa araw-araw, marami sa atin ang hindi nagiging tapat sa Diyos. Akala natin makakalusot tayo sa Diyos. Akala natin hindi tayo kita ng Diyos. O akala natin napakamabait ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay Diyos ng katwiran, Diyos ng hustisya, at binibigay niya ang lahat sa atin kung tayo ay karapat-dapat sa mga biyayang ibinibigay niya. Dahil kung hindi tayo karapat-dapat at sinasayang or tinitake it for granted natin ang mga bagay-bagay, ang mga biyaya na ibinibigay niya, nasasayang. Ibinibigay niya dapat ito sa mga taong deserve sa mga biyaya na kailangan nila. Kaya naman mga kapatid, huwag natin aksayahin ang mga biyaya na binibigay ng Diyos sa atin. Dahil baka paggising natin sa umaga, wala na ang lahat ng mga biyayang ito. Pagkus, kinuha at ibinigay sa iba. Sabi nga, ang wala ay kukunan pa, at ang meron ngunit deserve ay bibigyan pa ng siksik, digdig at umaapaw. Amen. Atin pong darasalin ang Ama namin bilang pasasalamat sa Diyos, Ama na lumikha sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nga ng mga mapasamin ang karayan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para na napapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami paintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. At pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ingat po tayong lahat. God bless po sa atin.